maulan, mabagyo, maaring may tulo ang mga bubong ninyo or ang mga kisame ninyo, you decide na pumunta pa rin dito at sumamba sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, pwede po tayong tumayo. Sabi po sa Psalm 89:8, O Lord God Almighty, who is like you? You are mighty, O Lord, and your faithfulness surrounds us. Sino ba ang hindi nakakilala sa Panginoon? Maaring ilan sa atin, kilala siya na siya talaga yung Diyos. Pero yung malalim na pagkakilala sa Panginoon, makikilala natin siya sa mga pagsubok no, na mga mangyayari sa atin. Nakikilala natin siya dahil sa oras ng ating karamdaman, nagtiwala tayo sa Kanya, nagkaroon tayong pananampalataya sa Kanya, at tayo ay Kanyang pinagaling. So nakikilala natin habang araw-araw nakikilala natin ang ating Panginoon sa mga ginagawa niya, sa faithfulness niya sa atin. Amen? So lahat po tayo ay umikot at kamayan natin ang bawat isa. Kamustahin naman natin. Hallelujah! Woo! Let us praise the Lord. Hallelujah! Yes! Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one. There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up. Woo! Hallelujah. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him. Come on, sing it again. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him. Our God, our God is worthy of praise. Woo! Yes, Lord, you are worthy to be praised, oh God. Hallelujah, you are mighty. You are worthy. Hallelujah. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the
Thank you, Jesus. Lord, we are here today. We come in your presence, Panginoon, with joy. Hallelujah. With joy in our hearts. Full of praise, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We have seen your goodness in our lives, oh God. We have experienced your grace, Lord, firsthand, oh God. Oh, we declare your goodness today, Lord. We proclaim it together, Lord. We know it. We know it, Lord. Hallelujah. I know it. I know it. His blood has set me free. I've been forgiven. Fear has got no hold on me. I'm set apart, not living my own way. No holding back till I see him face to face, because I know it. Woo! Oh yes, I know it. I know it. The blood of Jesus has set me free. Hallelujah. I know it. I know it. His blood has set me free. I've been delivered, forgiven. Fear has got no hold on me. I'm set apart, not living life my own way. No holding back till I see him face to face, because I know it. Oh yes, I know it. I know it. The blood of Jesus has set me free. Yes, there is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Salvation. The name of Jesus. There is forgiveness. Forgiveness in the name of Jesus. I never known it like I know it today. There is power in the name of Jesus. Fullness of joy. Woo! I found in Jesus strength in the name of Jesus. I know it. I know it. Oh, I've got to tell you that I know it. Woo! I know it. His blood has set me free. I've been delivered, forgiven. Fear has got no hold on me. I'm set apart, not living life my own way. No holding back till I see him face to face, because I know it. Oh yes, I know it. I know it. The blood of Jesus has set me free. Hallelujah. Yes, Lord. We know it, oh God. No holding back, God. I know it. No holding, no holding. Know it. Come on, sing it. I know it. I know it. Fullness of joy. I know it. Yes, Lord, we know it, Lord. I know it, I know it. His blood has set me free. I've been delivered, forgiven. Fear has got no hold on me. I'm set apart, not living life my own way. No holding back till I see him face to face, because I know it. Oh yes, I know it. I know it.
thank you, Jesus, for setting us free, O God. Truly, Lord, you are worthy. You are worthy to be praised. Our next song is maybe new para sa atin, oh, bago para sa atin. It's entitled, Yet Not I, But Through Christ in Me. So ang awit na ito ay isang magandang paalala, no, sa atin. Na sa tuwing mahina tayo, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ang lakas ng Panginoon ang kukumpleto sa kung ano ang kulang sa iyo. Amen? At sa gitna ng pagsubok, hindi ka lumalaban para lang manalo. Nagpapahinga ka sa tagumpay na napanalunan na ni Kristo. Amen po ba? Hallelujah. So sa habang inaawit po natin ito, pag nilay-nilayan natin at bitawan na natin ang pag-aalala, hindi sa sarili mong lakas maitatawid sa iyo sa pagsubok, kundi ang lakas ng Panginoong Hesus lamang. Hallelujah. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. Thank you, Jesus. By my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grace. To this I hold, to this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus. Come on, Sarge, sing it. Said that He will bring me home. Yes, day by day, day by day. I know He will renew me. Yes, Lord, until I stand with joy before the throne. To this I hold. To this I hold.
grace is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ. You can sing it again with every breath. With every breath, I long to follow. Come on, church, sing it. He has said He will. Yes, hallelujah. Dave. Until I stand with joy before the throne. To this I hold. Yes, declare it to the Lord. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, to this I hold. My hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but to Christ. To this I hold, to this I hold. My hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, yet not, but through Christ in me. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every. Yes, Lord. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Let's sing it again. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kind, yes, Lord, thank you. Through the Shadows of my soul, the work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? Yes, Lord, a God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I
yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Come on, sing it again. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Yes, Jesus, you're our living hope. Ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoong Jesus. Habang iniintay ka namin sa iyong pagbabalik, O Diyos, mananatili kami, Panginoon, tapat sa inyo, O Diyos. Nawa, madatnan mo kami, Panginoon. Madatnan mo kami, Panginoon, na tapat sa iyo, O God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, di namin kaya ito kung wala ang iyong paggabay, Panginoon. Ang iyong katapatan sa buhay namin. Ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. At ito ay nararanasan namin araw-araw, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Tunay nga na karapat-dapat. Ikaw ay itaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. You alone are worthy of all praises and glory and honor, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, kung minsan, Lord, naliligaw kami, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon, ay kumukonti, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibalik namin ito sa gabay and empowerment ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Hindi namin kaya sa sarili naming lakas lamang, Panginoon. Yet, I, through Christ, who is with us, who is for us, who is with us,
and for us. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, O Diyos, sa araw-araw naming buhay, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, narito kami, yung iyong mga anak, nagsasama-sama, Panginoon. Iisa ang aming layunin, O Diyos. Ang ikaw ay bigyan namin ng mataas na papuri at pagsamba na nararapat sa iyo, Panginoon. Maari sa ilan sa amin, Panginoon, ay may mga karamdaman o merong dahilan kung bakit di sila makarating dito. But Lord, alam namin sa puso nila, gusto nila, Lord, na makasama rin ang kanilang mga kapatiran. So we pray, Lord, sa kanila, Panginoon, saan man sila ngayon, na patuloy, Lord, na ingatan sila, gabayan sila. Lord, sa amin din sa mga kapatiran na naririto, Panginoon, maaring ilan sa amin meron ding nararamdaman, masama ang pakiramdam, may kabigatan sa puso, may dinadalang mga problema. Lord, the fact na naririto sila ngayon, Panginoon, nag-decide sila na magpunta rito. Lord, tunay nga na kapuri-puri, Panginoon, dahil sila ay tunay na nagmamahal sa iyo. Lord, we just want to pour out our love to you sa kabila ng mga ginagawa mo sa buhay namin. Lord, hindi namin kayang suklian ito. Ang aming tanging magagawa lamang ay bigyan ka ng mataas na papuri na nararapat sa iyo, O Diyos. Kulang ang mga salita, Panginoon. Kulang ang mga salita para banggitin kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Pero nakikita mo ang aming mga puso, punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, nawa, napangiti ka namin, Panginoon. At nawa, Panginoon, kung meron man sa amin na meron pang hindi na i-confess, Panginoon, Lord, kayo po nakakaalam ng aming mga puso. Wala kaming maitatago sa iyo. Lahat alam mo sa buhay namin. Lord, patawad. We're sorry, Panginoon. We're sorry. Alam namin, Lord, di rin namin kayang tumalikod sa kasalanan sa sarili naming gawa lamang, Panginoon. Pero sa tulong mo, alam namin, kakayanin namin, Panginoon. Salamat. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan, Lord. Salamat, Panginoon. Sa kabila ng mga pagkukulang namin, Panginoon, ay patuloy na nariyan ka pa rin, Lord God. Hindi nagsasawa na mahalin ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat, salamat. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Pero minarapat mo kami, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, binubuksan namin ang aming puso't isipan upang tanggapin anuman ang mensahe mo para sa amin ngayon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa mga salita mo, dito kami, Lord, nagkakaroon ng lakas, Panginoon. Meron kaming inspiration na magpapatuloy sa aming buhay, Panginoon, habang nag-iintay sa iyo. Salamat pong muli. Nawa, ikaw lamang ang maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang Christian faith ay hindi lamang sa kapanganakan ni Jesus, kundi ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Tatlo po hindi pwede paghiwalay mo yun. Kung wala resurrection, isipin po natin to, kung wala resurrection o pagkabuhay na muli, walang tunay na pag-asa. Ngunit dahil si Jesus ay buhay, sabihin nga, si Jesus ay buhay, ang ating pananampalataya ay may halaga. Pag ang Diyos po ang nagplano, wala pong makakabali niyan. Talagang po pulido yan. Kasi sa atin, hindi natin masasabi na bumabalik pa tayo sa dati natin na malaya na tayo dapat to. Good morning po sa lahat. Praise God. So, tayo po ba ay maligaya sa ating mga puso? Ramdamin nyo nga ang puso ninyo. Masaya ba? May kasiyahan at kagalakan ba tayo? Yes. So, purihin ang Diyos sapagkat sa araw na ito. Salamat kasi
wala pang ulan, di ba? Mamaya pa. So, niloob ng Panginoon na dry muna para makapunta muna tayo sa church bago mamaya na yung ulan. Maganda naman yung mayroon muna ng araw. So, salamat sapagkat ang sa this Sunday po ay patungkol sa repentance and faith. Ang ating pong tatalakayin. Okay? Pagsisisi at pananampalataya. Ayan. So, atin pong tutunghayan ang repentance and faith. Okay? So, ang repentance and faith po ay actually parang isang coin na may two sides. Meron ba kayong coin dyan? Meron ba kayong 20 pesos na one-sided lang? Blank yung kabila? Fake yun, fake. Sapagkat ang totoong coin, 20 pesos coin, has two sides. So, repentance and faith is like a coin na dalawa, two-sided po. Okay? So, ang sabi po sa Mark 1:15, so again, inuulit po every time we read a scripture, sikapin po natin magbasa. Tayong lahat, okay? Let's read. Sinabi ni Jesus, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Magsisi ka na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. So, ang tanong, repent? Repent from what kind of sin? Okay? Sapagkat, ito po yung magandang katanungan na dapat nating entertain this question. Lahat ba ng nagre-repent at nag-stop magkasala ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at siguradong makakapunta sa heaven? Sinong naniniwala na yes? Walang sigurado. Again. Does all who repent and stop sinning receive eternal life and go to heaven? Okay. So, hindi sigurado lahat, di ba? So, example, may isang tao na talagang kriminal siya. Tapos siya po ay nagsisi. So, nag-stop na siya magkasala. Siya isa ng napakayaman na tao at siya'y maraming pera. Para mag-stop na siya sa pagkakasala, tumira siya sa isang island. At ang kayamanan niya, bahagi ng kayamanan niya, pinagmigay niya sa mahihirap. So nag-repent siya, hindi na siya kriminal. Isa na siyang mabuting tao. Nag-stop na siya sa paggawa ng kasalanan. Ang tanong, makakapunta na ba siya sa langit? So, si Arnie lang nagsabing hindi. No? Makakapunta ba siya sa langit? Siya ba ay mayroon na ng buhay na walang hanggan dahil naging mabuting tao na siya? Dahil nag-stop na siya magkasala? So, hindi tayo sigurado. So, makinig po tayong mabuti. Marahil si Sabi lang ang nakikinig sa akin ng mabuti. Nakatingin talaga siya, oh. Hello, Sabi. So, kasi mahalaga pong maunawaan natin ito. So, meron pong pagkakaiba ang religious repentance sa biblical repentance. Remember, the first side of the coin is repentance. Okay? So, religious repentance. Sino dito sa atin ang dati, pag First Friday, ay nangungumpisal? Kailangan First Friday of the month, mag-confession ka. Para sa Sunday, pwede ka mag-communion. Diba? O parang hindi naman kayo dinaan. Parang hindi nyo na dinaanan yon. So pag ikaw ay diba, mangungumpisal ka, Father, forgive me because I have sinned. Tapos sasabihin mo na yung mga kasalanan mo. Ano ba yung usually na sinasabi natin sa pare?
Nagmura ako, nagsinungaling ako, nangupit ako, kung ano pa yung mga alam nating kasalanan. Pero kung kilala natin ang pare, hindi natin sasabihin sa pare na mahihiyak. Kasi katulad namin nun, yung chaplain, kabarkada namin, so kilala niya yung mga boses namin, di sasabihin niya, naku, ito pala si ganito, ganito ang kasalanan, At sabi nga ng isa nating kapatid, yung pare nila, kakilala kabarkada ng nanay niya. Kaya pag sinabi niya sa pare, Father, forgive me kasi nangungupit ako sa nanay ko. Lagot siya sa nanay niya. Kasi masusumbong siya sa pare. So ang religious repentance, iba't ibang religion, may kanya-kanilang guidelines sa repentance. So, kunyari, nagumpisal ka, ano ang repentance mo, ano ang penance mo? Sabihin, ano ang ibibigay anong tawag doon? Parang prescription ng pare. Okay, ikaw ay manalangin ng 3 Hail Mary, 3 Our Father, at saka 10 Glory Be. Madali lang, di ba? So, pero ako noon, nung kabataan ko pa, tinatakot ako ng lola ko na mag-iwasan ng kasalanan kasi pag nagkumpisal daw ako sa pare, pag mabigat ang kasalanan, bibigyan ka ng pare ng mag-pray ka ng 50 times na Our Father, 50 times na Hail Mary, at kung ano-ano pang prayer. So, ang haba nun, di ba? So, tapos, ito pa yung malupit, doon ka magpipray sa Camposanto. Alam mo yung Camposanto? Sementeryo. Nakakatakot naman kung doon ka magpipray. Bata ka pa. Pero yun po yung prescription ng repentance sa isang church. Meron naman po iba, bawa sa Buddhist, sa isang branch ng Hinduism. Meron po mga grupo na para ipakita ang kanilang repentance, yung mga kalalakihan magpapahaba muna ng buhok. Tapos mag-check-in sila sa isang templo. Tapos pupull out nila yung mga hair nila. So imagine mo kung i-pull mo yung hair mo, nang talagang yung pull na tanggal yung buhok ha. So ano yung mangyayari sa kanila? Mapapanot sila tapos duguan sila. Pero yun ang prescription ng repentance sa kanila. Madali ba yun? Pero mga tao, napanood ko yan sa documentary, na parang talagang very, very, sila, anong tawag doon? Very eager siya and very sincere sila na gawin yun. Kasi yun ang religious repentance nila. Okay? Of course, atin, mild lang. Okay? So, yung iba naman, nagpipinitensya. Okay? So, para ipakita ang kanilang tunay na pagsisisi at tunay na kalungkutan sa kanilang kasalanan, talagang may mga pinitensya o pagtitika na ginagawa sila. O yung iba naman po, hinaharm nila, ginigilit nila yung sarili nila para lang ma-earn, para lang makamtan nila ang kapatawaran. Okay? So, at yan ay paraan para ma-clear ang guilty conscience nila. Sino dito ang may konsyensya pa? Si Ronald na lang. Hindi na lahat may konsyensya, Yun bang ang konsyensya wag yan ang bibilhin mong sabon. Dapat safeguard lang. Di ba ganon? Yung konsyensya mo, nagsasabi sa'yo, anong dapat na sabon ang bibilhin mo. Pero alam niyo po, ang konsyensya, minsan mahirap kalaban yan no? Kasi marami mga cases na mga kriminal na sumusuko sila sa pulis dahil hindi nila kayang dalhin ang isang crime. Hindi kaya ng kanilang konsyensya. Okay? So anyway,
iba't ibang religion, may iba-ibang paraan ng repentance at pagpapakita ng kalungkutan sa kanilang kasalanan. Okay? Pero sa biblical repentance po, ito'y tinatawag na metanoia. Ito po'y internal. Ito po'y change of heart and mind na naglilid to actively turn away from sin and turn towards God. Okay. So ito talaga yung nagkakaroon ng kalungkutan sa mga puso na dahil na-offend nila ang Diyos. Sin is actually offensive to God. Ang tanong natin, yung bang pagmumura, na-offend ba talaga ang Diyos sa pagmumura? Ang Diyos ba talaga ay na-offend sa ating hindi pagta-tithes and offerings or sa ating hindi pag-attend di tayo nagsisumisimba? Na-offend ba talaga ang Diyos kapag tayo ay sumusuway sa kanyang mga kautusan? What do you think? Okay? So titingnan po natin ang biblical repentance. But before that, let's close our eyes in prayer. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon. Nakahanda po kaming magpaturo sa iyo. We pray that you would speak to us through your word. Empower us by your Holy Spirit so that, Lord, we can understand biblical repentance so that you can lead us and guide us into repenting from our sins, O God. Salamat, O Diyos, we pray. In Jesus' name, Amen. So, biblical repentance actually po ay nagre-restore ng relationship. Biblical repentance restores our relationship with God through Jesus Christ. Religious repentance can restore us back to our religious convictions and religious organizations, pero wala pang involved na relationship. Outward lang. Okay. So anyway, for us to better understand this, tingnan po natin ito. Next slide. Okay. So, ang sabi po dito ni Jesus sa Mark 1:15, the time has come. Well, mga kapatid, ang times natin, God deals with us in different times. Tama? Lahat ba tayo na born again noong 1980? Hindi, di ba? Yung iba, ewan ko, si Gilbert yata, pinanganak pa lang siya, na born again na siya. No? May ganun bata pa, born again na. Pero meron po sa atin, baka kahapon lang, the time has come, maaring yesterday lang, or maybe today, your time will come. The kingdom of God will soon be here. Yan yung panahon na the kingdom of God has suddenly become so real in your life. Okay? So, ang sabi po ni Jesus, turn back to God. And what? What is next? Believe the good news. Turn back. So, bumalik ka sa Diyos. Ang panahon, ang pagdating ng panahon ng Diyos, ayon ikaw ay manunumbalik sa Diyos at mananampalataya ka sa good news. Sino po yung good news? Jesus Christ. You see? Hindi lang yung babalik ka sa Diyos, kundi mananampalataya ka kay Jesus. Okay? Alam niyo po yung sabi ko, may mga tao na hindi lahat ng nagre-repent ay makakapunta talaga sa langit at makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Because ang dami pong mabubuting tao. Anong tawag doon? Mga philanthropists sila. Kayamanan nila, binibigay nila sa buong mundo. But they do not believe in Jesus Christ. Remember, mga kapatid, ang kaligtasan is only given to those who believe the good news. Okay?
Because kung ang kayamanan, ang kabutihan, ang paggagawa ng mabuti, ang magliligtas sa atin, hindi na po kailangan mamatay si Jesus sa krus. Right? If good works, if we can earn salvation, if we can go to heaven through doing good works, helping the poor, ikaw yung napakabait na tao sa mundo, there is no need for Jesus to die on the cross. Right? So repentance, biblical repentance, is actually changing your mind. Pagbabago ng iyong isip patungkol kay Jesus. Dati, hindi mo kinikilala si Jesus. Pero ngayon, kinikilala mo na siya. That is repentance. Okay? Dati, hindi ka naniniwala sa good news. Hindi ka naniniwala sa gospel. But now, you believe the gospel. That is repentance. Okay? So, sabi nga ni Peter, let's read this. Turn to God and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. I was so glad to hear that somebody from among us, sabi niya, ang dami na yata niyang reliyon na naspasukan. Nag-Muslim na rin siya. But when she received Jesus at nabaptize siya sa water, something different happened sa kanya. You see? Diba? Something different. Because that was the only time na siya ay bumalik sa Diyos, nagpabautismo pa siya sa tubig, at siya po ay nanampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. And that was the time natanggap niya ang tunay na kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. And of course, natanggap ang gift. What is the gift of the Holy Spirit? Mamaya, titingnan po natin kung ano yung gift na yon that makes us stay and keep on growing in the Lord. So is it clear to us? Repentance is turning away from sin. Okay. But not the basic sin that we know. So, tingnan po natin ito, ang illustration na to. Okay. Repentance is turning away from sin. Ano yung sin na dapat natin tinatalikuran? Yan po yung kasalanan ng hindi pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Do you understand that? Do we understand that? Kasi ang basic understanding natin na pagtalikod sa kasalanan, tatalikuran mo na yung pagmumura, tatalikuran mo na yung pagpatay, pangangalunya, tatalikuran mo na yung pagnanakaw. Kasi yun ang introduction ng religion sa atin about sin. And we do not understand that not believing in Jesus and not trusting in Him, not placing our trust, our faith in Him is actually the sin. Is actually sin. Okay? We often imagine, ano nga ba yung kasalanan na walang kapatawaran? Sabi natin, blasphemy against the Holy Spirit is the sin that has no forgiveness. Parang ang hirap ipaliwanag. Diba? But actually because true conviction comes to us through the Holy Spirit. Pero may mga tao pong nire-resist because not believing in Jesus is actually sin. So if you do not believe in Jesus, you do not trust in Jesus, wala pong kapatawaran sa kasalanan. Do we get that? Ang pananampalataya po, ang kasalanan po, ay hindi lamang yung dahil nagmura ka, nagnakaw ka, or what. Ang hindi pananampalataya at pagtanggap kay Kristo ay kasalanan na pong walang kapatawaran. There is no forgiveness to that. Because, as we know, the only way to heaven is Jesus Christ. There is no salvation apart
from Jesus Christ. Wala pong kaligtasan apart from Him. That is biblical repentance. That is biblical truth. Okay? You may be, maaaring may iba-iba tayong relihiyon. But of course, when it comes to faith and eternal life, ang Bible lang po ang may klaradong katuruan tungkol dyan. Okay? So, repentance is turning away from sin and towards God. Pupunta ka sa Diyos. So parang for a lot of people, turning away from sin and towards God, whoever is that God. No? Mayroon pong mga pinupush na belief na all religions lead to God. Sabi nila, it is just like this. Pupunta ka sa Quiapo, maraming daan papunta sa Quiapo. Pwede kang manggaling sa Cavite, pwede kang manggaling sa Quezon City, pwede kang manggaling sa Bulacan. Iba-iba ang daan, pero lahat yan ay makakarating ka sa Quiapo. That is not the way to heaven. There is only one way to heaven. At sino po ang daan papunta sa langit? Jesus. Only Jesus Christ. Only Jesus. Kaya tayo talaga, ang salvation po, ang biblical salvation is exclusive in Christ Jesus. Believe on the Lord, in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Yun lang, there's only one way. Okay? So, I am just so happy na nakita ko si Brother Ray. Naka-uniform pa siya. Okay? So, praise God. No? So, alam natin, once na itanim na sa puso natin ang katotohanan patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo, kahit po may mga pagsubok, kahit na po may mga panahon na nawawala tayo, ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon. Amen? So, again, let us understand this. Repentance or turning away from sin, the sin of not believing and trusting Jesus Christ. Because actually, all the other sins, only Jesus can forgive your other sins. So bago ka tumanggap ng kapatawaran, pupunta ka muna sa nagpapatawad. Right? Hindi yung pupunta ka sa blesser lang, yung gusto mo lang yung blessing, pero wala kang pakialam sa nagbibigay ng blessing. Okay? And towards God, what does it mean? Na you turn away from your sin and you turn to God. Okay? So ito po yan. Kailangan magkaroon ka ng totoong pagtanggap at paglapit kay Jesucristo. Next slide. Ayaw mag-work. Okay. So, believing. Turning to God is simply believing and trusting Jesus Christ as your Savior. Right? As your divine, this is very simple proclamation of the foursquare gospel. Kasi di ba sa atin, turn back to God and believe the gospel. Believe the good news. And what is the good news? You have to believe the whole good news. You don't just believe half of the good news. You don't just receive 1/4 of the good news. You want to believe the whole, ang buong good news. Amen? Because when you receive something, ayaw mo ng 1/4 lang or 1/2 lang. Nais mong makamtan ang lahat. Turning away from sin and towards God 180 degrees. Right? Yan yung tinitch sa atin ni Sister Laarni. So, kaya po marami, they turn away from sin, from their actual sins, but they do not turn to Jesus. So what happens? For 1 week, hindi nagmumura, hindi
nagkakasala. Pero after 1 week, balik din. Kasi 180 degrees. Ano ba yun? Lumigaw? So, 360 degrees lang. Bumabalik lang. Bakit? Because the one who forgives our sins, first we must believe and trust Him na siya lang makakapagpatawad sa atin. Amen ba, mga kapatid? This makes it so simple and so complete na parang at times natatnain. Paano yun? Ano? I mean, it happens to us na minsan may isang tao tayong nililid sa Lord kasi nasa dying stage na. So we make it so simple. Pahingi natin ng, humingi naman siya ng kapatawaran. Di ba? Ewan ko, napapanood lang natin pa sa movie yon na may isang taong napakasama, tapos bago siya namatay, humingi siya ng tawad sa asawa niya, humingi siya ng tawad sa kanyang mga anak, sa mga kaibigan. So, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Kinilala niya ang kanyang pagkakasala. And so we tend to believe, punta na siya sa langit kasi nagsisi siya. Ano ang kulang, mga kapatid? May kulang ba doon? Hindi siya. Hindi niya tinanggap si Kristo. Hindi niya tinanggap si Kristo. Nagsisi siya. Pero before he can be forgiven, he must believe, put his faith in Jesus Christ. Okay? So this should clear us, yung mga misa may mga pananaw tayo na, okay na, nakahingi naman siya ng tawad. Huwag po tayo mag-assume. No? At times, assuming tayo because we want to bigyan natin ng maalis lang yung parang konsyensya natin. So, mga kapatid, ito ay naglalagay sa atin sa mas mabigat na responsibility of sharing the good news. That we will lead people to repentance so that they can turn away from sin. Ang number one na sin ay ang hindi pananampalataya at hindi pagtitiwala, hindi pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Oftentimes sa culture natin, mas kinikilala pa natin yung mga tinuro ng relihiyon. Pero mga kapatid, the Bible is very clear about this. Ang Biblia ang nagbibigay sa amin ng tamang direksyon at tamang guidelines sa totoong pagtalikod sa kasalanan at pagbalik sa Diyos. Okay? So, but then of course, ang totoong repentance, basahin po natin ang sinasabi dyan sa Matthew 3:8. Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. So, ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pagtanggap at pagkilala kay Jesucristo. Hindi lang pananampalataya sa Kanya, kundi mapapatunayan din ito sa ating mga gawa. So yung mga kasalanan, mga maling gawain natin ay atin pong pinagsisisihan at nakikita po ang bunga ng tunay na pagsisisi. So ano po yun? May 3 bagay na nagiging fruits of repentance. Ang number 1 ay ang pagtalikod sa kasalanan. We're turning away from sin. Ang pangalawa ay pag-amin sa kasalanan. We confess, inaamin natin. Because oftentimes po sa atin, marami tayong rason, dahilan, na hindi naman talaga kasalanan siya. Diba? We reason out. We have our own defense. Okay? And then pagbabayad pinsala, may mga dapat tayong kinukorek sa ating mga buhay. It could be relationships, it could be utang,
Okay? So, ang pagbabayad pinsala o pagbabayad utang ay pagtutuwid ng mga kamalian. Alam niyo po, hindi po yan madali. For example, may isang babae na, anong tawag doon? Meron siyang karelasyon na hindi niya asawa ng iba. Pero dahil kumilala na siya kay Kristo, dahil na born again na siya, anong dapat niyang gawin? Kailangan isoli niya yung asawa na hindi niya asawa. Right? Kailangan itama niya ang kanyang relasyon. Hindi po yan madali. For some Christians, it may take days or months or even years. But definitely the Lord will work. Kapag tunay ang kaligtasan ng isang tao, tutulungan siya ng Panginoon na ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Amen? Mahirap para sa atin, pero sa kapangyarihan at gabay ng Holy Spirit, magagawa po natin yan. Amen? And of course, ang pagbabago ng buhay o transformation. Alam niyo po, ang unang matutuwa sa transformation, ikaw. Alam niyo yun, yung dati ka, nagmumura ka, yung lahat ng salita mo, ang pinaka-end ay may PI. Pag na-born again ka, mawawala na lang yung kusa kahit hindi ka magsikap. Bakit? Sapagkat ang Diyos, ang Holy Spirit na siya pong naglilinis ng ating puso. Eventually, mapupurify po ang ating mga puso, pati ang mga bibig natin magiging pure. I have heard testimonies of Christians na mga chain smokers sila. Hindi naman natin sinasabi na kasalanan ang mag-smoke. But of course, anything that destroys your health and anything that destroys your testimony is a sin against God. No? Pero may mga kapatid po tayo na dati silang sobrang chain smokers at saka, anong tawag doon? Drunkards, no? Mga lasinggero talaga. Suddenly, ayaw na nila. Bakit? Bigla silang nasusuka, bigla na lang silang napapaitan na sila. That is the work of God sa buhay mo. So pag may ganun kang kalagayan, kahit po mga addicts, no? May mga kilala tayong drug addicts. Addict for, may kasama kami dati sa PCEC, for like, siguro siya ay drug addict ng mahigit 10 years. No, pero sabi nga niya, araw-araw pinapatanggap ako ng kapatid ko kay Jesus. Kahit langong-lango siya. Tawagin siya ng ate niya, halika dito, tanggapin mo si Jesus. Pipray na naman siya at tatanggap na siya. Until one day, he just woke up and he hated drugs. Hindi naman siya ni-rehabilitate, hindi siya pinakulong ng pamilya niya. Yung pagtanggap niya kay Jesus, ang tunay na nagbago sa kanya. Alam niyo po, pastor na po siya ngayon. That is the power. That is transformation. Only Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, nagdadala siya ng tunay na pagbabago. Amen? And so, mga kapatid, again, repentance is a two-sided coin. Nakita na natin what is repentance. This time, tingnan natin naman, what is faith? Ano ba ang biblical faith? Because faith is kakambal ng repentance. Hindi sapat ang repentance lang kung walang faith. Maaring nakapagsisi ka, gumaan ang iyong damdamin, naging malinaw ang iyong konsyensya, pero hindi nangangahulugan na pwede ka nang mapunta sa langit at meron ka ng buhay na walang hanggan. So, pag-usapan po natin ang biblical faith. Ano po ang sabi sa Romans 10:17? Faith. So, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Sasampalataya lang ang tao kung
maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangaral sa Kanya. That is why it is very important na by Bible study, na meron pong sharing, may pagdalo sa mga gawain sa church. But because this is the place, there is a time when we have to hear and hear and hear the Word of God, the Word of Christ. Tama ba? Sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, tumitibay ba ang ating pananampalataya? Lumalalim ba? Nagiging confident pa tayo sa ating pananampalataya? Yes. Pero, napansin nyo yan? Pag nag-absent ka, mas madali nang mag-absent next Sunday. Right? Napapansin nyo yun? Kung absent ka ngayon, next Sunday, bibigyan ka ng another reason para mag-absent. Until you find out, ay teka muna, parang nahihiya ka nang magpunta sa church kasi you have been absent for several times. That's what happens. Kasi sa ating pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Amen? Yes. At sabi dito, paano maririnig nila ang salita ni Kristo kung walang mangangaral? Kaya tayo po yung mga mangangaral. Tayo po yung tinawag, inatasan ng Diyos na mangaral. Maring mag-lead ng Bible study, mag-lead ng fellowship, mag-lead ng devotion, o ikaw mismo ang mag-devotion. Right? So, biblical faith, yan po yung pananampalataya ayon sa Biblia. Okay? May mga pananampalataya na akala ng tao pananampalataya, pero actually, it is plain belief. What is the difference between belief and faith? Paniniwala at pananampalataya. Sapagkat sa atin po, lalo na po sa atin nanggaling tayo sa religious na background. Diba? Kaya ang religious repentance natin ay kaiba sa biblical repentance. Kasi iba yung ang religious repentance sa biblical repentance. Ganon din po ang belief at saka faith, magkaiba po yan. Ang paniniwala po ito ay intellectual na pagtanggap sa mga bagay na totoo at umiiral. Halimbawa sa ating pamilya, tayo ay mga ipinanganak na sagrado. At laging sinasabi ng mga lola, tayo ay sagrado. Dito tayo ipinanganak, dito rin tayo mamamatay. No, parang pinagsasabihan ka na, oy, never, wag kang mabuborn again. Kasi ipinanganak kang Katoliko, mamamatay kang dapat na Katoliko. May ganun, no? So, pero ang paniniwala na turo or nakukuha natin sa mga religious affiliations natin or religious membership, kaiba po yan sa faith. Okay? Pero alam ba natin na ang paniniwala ay maaring magbago kapag may mga bagong impormasyon o ebidensya. Na? Sa halimbawa, ang ating paniniwala ay ganito, pero dahil nag-Bible study tayo, na-share natin narinig natin yung mga patutuo, nakita natin yung mga pagbabago, yun ay mga bagong impormasyon at bagong ebidensya. Mga new evidences na paaring magpabago ng ating paniniwala. At yun yung mga paniniwala na magli-level up na magiging pananampalataya. Okay? Kasi po ang pananampalataya ay mas malalim. Ito po ay kinapapalooban ng pagtitiwala at tapat na pagsuko at pagkilos. Mayroon ba sa atin dito na dati
naniniwala lang, pero ngayon ay nananampalataya na? Yes, I believe. Ganun po ang naging process natin. Naniniwala naman tayo, no? Pero ang paniniwala natin hindi na natiling paniniwala lang, kundi tumaas naging pananampalataya. Amen? So ito po ay nagkakaroon tayo ng koneksyon sapagkat ang pananampalataya po, it requires a relationship. Right? Without relationship with Jesus Christ, hindi ka magkakaroon ng faith o pananampalataya na tinatawag natin biblical faith. Apart from Jesus Christ, there is no such thing as biblical faith. Okay? So, tingnan po natin itong chair analogy. Ang belief po ay knowing the chair. Diba? So, nakita nyo ang isang chair na pag-aralan nyo, gawa siya sa matibay na plastic. Pero ngayon kasi ang mga tao, hindi na iniisip kung ang chair ba yan ay matibay, basta bigla na lang tayong umuupo, di ba? Masyado na tayong confident na ang mga chairs natin ay tunay na matibay. Pero sa isang taong matalino, bago siya uupo sa isang upuan, i-inspect niya muna yan. Kasi minsan basa, right? Minsan basa siya. Minsan, yun pala may pwede kang bumulagta. So, ang belief is knowing the chair. Knowing the makeup. Alam mo kung gawa ba sa nara or gawa sa bamboo. You know, may intellectual process. Pero ang faith, mga kapatid, is sitting on the chair. You have the confidence. You trust that the chair can sustain your weight na kaya kang suportahan ng chair na yan. Ang nakikita ko lang na talagang bago sila umupo, ay tinitignan nila mabuti ang mga chair, ay yung mga taong overweight. Napapansin ninyo? Pag may isang tao na talagang mabigat, hindi mo yan siya basta-basta mapapaupo. Kasi, ang isang chair, meron lang din yan, ang chair na yan is only good for 100 kilos. Pero over 100 kilos, bibigay siya, mabibiyak siya. Okay? So, mayroon talagang mga designated plastic chairs sa mga overweight. Kunyari, yung mga 200 kilos, 300 kilos, huwag ka basta magpapaupo. Kasi, pag bumagsak yan sila, that could be not only painful, pwede siyang madisgrasya. Right? So, but of course, sa atin, bago tayo umupo sa isang upuan, tingnan muna natin baka basa, baka nawiwian ng baby, o baka madumi, nakaputi ka tapos umupo ka na lang basta, tapos nagkaroon ka ng mancha. Still, it takes, it is good for us to check on the chair. And i-test muna natin kung talagang kayang suportahan. If it is safe for us to sit on the chair. So do we get that? Nakita natin yan? But of course, sabi natin, ang faith requires relationship. Kailangan may relasyon ka sa Panginoong Jesucristo bago ka tunay na magkakaroon ng pananampalataya. Okay? So, anyway, tingnan naman natin ang faith and salvation. Ano naman ang koneksyon ng pananampalataya sa kaligtasan? Sabi po, basahin ang Ephesians 2, 8-9. Dahil hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. So mga kapatid,
ang pananampalataya at kaligtasan. So, para po matanggap natin ang kaligtasan, kailangan ng pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya. Hindi lang mahalaga, sabi kaya huwag tayong mag-dwell lang na nag-repent, okay na, ligtas na. Hindi. Kailangan nag-repent at nanampalataya sapagkat ang kaligtasan, mga kapatid, ay maliligtas lang tayo kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo. At sabi dito, mga kapatid, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Ang pananampalataya na ito, hindi ito nanggagaling sa atin. Faith is a gift from the Holy Spirit. That is why mahalaga na tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Sapagkat we cannot produce our own faith. We cannot manufacture faith by ourselves. Sabi dito, hindi to dahil mabuti ka, mabait ka na, kaya may faith ka na. Hindi. It does not work that way. Sabi po, bakit? Para walang maipagmalaki ang iba. Marami pong taong, sabi nga, maraming mga hindi Christians na mas mabait pa sa Christians. May kilala kayong ganon? Mga taong mas mabait pa sa inyo? Diba? May mga taong parang babait. Sobrang ang bait. Mapagbigay, mapagpatawad, pero hindi sila tumatanggap kay Kristo. No. Don't be mistaken that you might think that that person has eternal life and will go to heaven just because he or she is very good and very mabait. Okay? Sapagkat only those who have faith in Jesus Christ will be saved. Tayo ay naligtas o maliligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo. Amen? Yes, of course. Malinaw ba sa atin ang repentance and faith ngayon? Nakikita ba natin na ang dami natin alam na, but suddenly, while going through the Foursquare journey, mas nagiging malinaw ang ating tinatahak na landas sa ating pananampalataya. Diba? Okay, next is, let us look at another verse. Faith and salvation. Basahin natin ang Romans 10, 9 to 10. Pakatandaan ninyo, wait, wait pa. Ano muna? John 5:24. Okay. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita, sumasampalataya, sinagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi makatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So we see the connection of faith and salvation. It is by hearing and hearing the words of Christ and believing the one who sent Jesus. So nakita natin, hindi lang simple na, sorry God, people are actually, humingi na ako ng tawad sa taas. Na, di ba? May ganun may mga ganun tayo. Bahala na ang sa taas. Humingi na ako ng tawad sa Kanya. So we assume na siya ay pinatawad na ng nasa taas. No? They cannot mention the name of Jesus Christ. Alam niyo, when I was a young believer, actually, kasi ang devotion ko ay hindi naman talaga kay Jesus, bagamat very religious ako. My devotion was to the saints. Okay? Kung anong sinabi ng religious instructions, yun ang ginagawa ko. But mentioning the name of Jesus, mahirap. May ganun kayong experience na you cannot even mention the name of Jesus Christ. Bakit? Because it requires a relationship. It requires faith. Now, ito yung naririnig natin. Sa mga movies, nakikita ba natin how
the actors would mention the name of Jesus pag nagko-curse sila. Right? Sino ang nakakapanood ng ganung mga films? Di ba? They will say something, a curse, and then Jesus Christ. They are using the name of Jesus to curse. They are blaspheming the name of Jesus. Kaya minsan parang mas maganda pang manood ng AI movies kasi wala akong narinig na ganon. Arnie, mayroon ka bang narinig na ganon sa AI? Parang wala. So, pero yung mga US films, talagang lalo na yung mga action film or yung mga crime movies, laging ginagamit nila yung name ni Jesus to curse. No? So, pero ito pong sabi, ang kaligtasan. Sabi ni Jesus, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. You have to know Jesus. You must have a relationship with Jesus Christ para sigurado ang ticket mo sa langit. No? Para sigurado ang visa mo. May akala mo, okay na okay ka pagdating sa langit, denied ang entry mo. Bakit? Wala kang, ang passport mo, yung visa mo, ay hindi si Jesus. Okay? So anyway, mga kapatid, there is this another verse na napakahalaga. Basahin po natin ang sabi sa Romans 10, 9 to 10. Kung at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalatay ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa ganon tinutuwing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. So napakahalaga mga kapatid, ang ating faith and salvation is only through Jesus Christ. No? We have to declare with our mouth na si Jesus talaga ang ating Panginoon. At kailangan manampalataya tayo sa ating mga puso na siya po ay namatay pero muli siyang nabuhay and He is alive forevermore. That is the advantage and the difference that we have with other religions. Alam ba natin yon? At times, minsan tayo mga Kristiyano, tameme tayo. Parang we cannot defend our faith. Kaya kasi bakit? Kasi kulang tayo sa Bible study. Now, the reason why we cannot defend our faith, we cannot communicate our faith is because kulang tayo sa pag-aaral. Kulang tayo sa devotion. Kulang tayo sa Bible study. Minsan alam ba natin that one day a week is not sufficient for us to grow in our faith. Okay? Kaya iniimbitahan namin kayo to join our prayer meeting tuwing Wednesday. So, para po mas tumibay, lumalim, at magkaroon tayo ng confidence sa ating pananampalataya. Alam niyo po, it is a shame na grabe ang ibang mga relihiyon. Kaya-kaya nilang ipagtanggol ang kanilang mga pananampalataya o ang kanilang paniniwala. Kahit pa sabihin natin napaka-unbiblical, napaka-illogical, baseless. Pero bakit ang galing-galing nila magsalita? Kasi aral sila. Kasi they spend time memorizing and reviewing, and they really spend time na nag-focus talaga sila sa mga teachings nila. No? Kaya sana tayo mga Kristiyano, talaga maging seryoso tayo sa ating pananampalataya. Amen ba? So we're hoping to see new faces to join us sa ating prayer meeting. Okay, and so again, tingnan po natin
ang repentance and faith. Repentance is repenting from the sin of unbelief in Jesus Christ. And for us to bear real fruits of repentance. Na yung pagsisisi natin sa mga kasalanan, actual sins na nagagawa natin, mga kapatid, yun ay ating tinatalikuran. And of course, faith is simply believing and trusting Jesus Christ. Because salvation is by faith in Christ alone. Amen? Yes. So anyway, mga kapatid, ang ating pong conclusion, based doon po sa ating Foursquare journey, is this. Let's read. Napakahalaga ng pagsisisi at pananampalataya sa buhay ng isang tao. Dahil ito ang tamang pagtugon natin sa pagpapadala ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus upang magkatawang tao at mag-alay na kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. So ang tanong sa atin, nasa na tayo sa ating where are you in your spiritual journey? Tama ba ang ating pananaw at ang buhay ba natin ay nakaayon sa biblical repentance and biblical faith? Okay, so for our life sharing sa ating square groups, ito po ang ating magiging discussions. Okay? And I hope na na-bless po tayo. Naging maliwanag po ba sa atin? Nagpahayag ba ang Diyos ng katotohanan patungkol sa ating repentance and faith? Yes. So sa araw na ito, kung ikaw ay isang taong ngayon lang naliwanagan patungkol sa tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya. Kung ikaw ay may tunay na pagpapakumbaba at pag-amin na parang hindi ko pa yan lubos na unawaan, pero ngayon parang naging mas malinaw. Nais kong imbitahan kang tumayo upang ating i-practice or ipahayag ang ating tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya ayon po sa napag-aralan natin sa Biblia. Meron po ba who would like to stand up upang ang repentance and faith ay atin pong tanggapin o gampanan sa araw na ito? Huwag po tayong mahiya. Okay? Nakikita ng Lord ang tunay na kalagayan ng ating mga puso. Yes. Yes. Sige po, kung meron pa po, maaring kailangan aminin natin ang mga katotohanan. Hindi dahil matagal na tayong Kristiyano, tama na ang pananaw natin. Minsan, matagal na tayong Kristiyano, pero malabo pa rin ang pagtanaw natin. Pero this is your chance. Sige po, habang ang lahat ay nakapikit, pwede kang tumayo sa iyong mga paa upang manalangin ng tunay na pagsisisi at tunay na paghingi ng pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Wala kaming maitatago sa iyo kasi hayag sa iyo ang laman ng aming mga puso at laman ng aming mga isipan. Sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, nais po naming mag-repent. Gusto po naming gawin ang biblical repentance na ayon sa iyong salita, Panginoon, na ang tunay na pagsisisi, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sapagkat hindi kami tunay at ganap na naniniwala at nananampalataya o nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Panginoong Jesus, sorry po kasi hindi pa talaga ganun kalalim ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo.
Ang dalangin po namin, Panginoon, tulungan niyo kami, help our unbelief. Dagdagan niyo po ang kakulangan ng aming pananampalataya. At sa araw na ito, Panginoon, o Diyos, pinagsisisihan namin na hindi lubos ang aming pananampalataya sa iyo. Kasi madalas po, mas naniniwala pa kami sa mga religious guidelines. Mas naniniwala pa kami sa mga sabi-sabi, sa mga pamahiin, kaysa ilagay namin ang aming pananampalataya sa iyo. At sa araw na ito, nais ka po naming tanggapin sa aming mga puso. Pwede po kayo sumunod sa akin sa panalangin. Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko po ang aking makasalanan, ang hindi pagtanggap at pagtitiwala sa iyo ng buong puso. At sa mga kasalanan na nagagawa ko pa, ang humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. At sa oras na ito, lakasan po natin ang ating panalangin. Panginoong Hesus, muli tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Bilang dakilang manggagamot na ikaw po ay may kapangyarihan magpagaling sa aking mga sakit at karamdaman. Tinatanggap din kita bilang Panginoon at Hari ng aking buhay, na sa iyo po ako maglilingkod ngayon at magpakailan paman. Puspusin niyo po ako ng iyong banal na Espiritu upang ako po ay makatanggap ng gift of faith. Maraming salamat po, dakilang Diyos Ama. Salamat at pinadala mo ang Panginoong Hesukristo upang ako ay iligtas sa aking mga kasalanan at mabigyan ako ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Pastora, doon sa message. Tuloy tayo sa ating tithes and offering. So I want also to share yung tithes and offering can also be considered, or pwede rin natin gamitin yung illustration ni Pastora. Tithes and offering is also like a coin that has two sides. So, sowing and reaping. So, hindi tayo pwedeng mag-ani ng hindi tayo mismo nagtatanim, di ba? Pero kalimitan, pag pinag-usapan to, gusto natin yung lagi lang tayo tatanggap. Hindi pwede yon. Kailangan magsipag tayo at mag-effort din tayo na magtanim para meron po tayong maani at meron tayong matatanggap. So, katulad ng binabanggit ko nga rito, kung minsan, kino-consider natin yung tithes and offering or pagbibigay as a financial transaction lamang dahil nagbabayad tayo or may obligasyon tayo. Yun ang ginagawa natin at yun ang understanding natin. Hindi dapat ganon yung pananaw natin. Nagbibigay tayo because we are stating yung ating pananampalataya. So pinapakita natin yung ating pag-ibig at yung tunay na pananampalataya sa ating Diyos. Katulad doon sa Galatians chapter 6, alam na natin to. So, the scripture reminds us that whatever a person sow, that will they also reap. Kung ano yung tinanim, yun yung aanihin. When we sow to the Spirit, we reap life, joy, and the fruit of the righteousness of God. So, kumpleto. So, giving requires trust. So, kailangan may pananampalataya, and it takes faith to let go what's in your hand. Kung ano yung nasa mga kamay natin, ano sa mga bulsa natin, handa ba tayo, i-let go yan. Ibig sabihin, kailangan magtiwala tayo sa ating Diyos. So, yung mga puso natin, yun yung laging problema pagdating sa tithes and offering. Are you willing to
give sa ating Diyos. Andiyan ba kayo? Amen. So, faithfulness, trusting God as our ultimate provider. Huwag kayong mag-alala. Siya ang magpo-provide ng lahat ng bagay. Love and goodness, investing in the needs of others and to the work of kingdom. So, pag nagbigay kayo, isipin nyo, yan ay may tutulong sa mga nangangailangan at the same time para sa gawain ng ating Diyos at gawain para sa iglesia. Magbigay daw tayo with joy and peace, knowing that God loves a cheerful giver and supply all our needs. Naniniwala ba tayo noon that God will supply all our needs? Amen. So, let's all stand. Let's prepare our hearts and mind at taas po natin ating tithes and offering at tayo'y manalangin sa oras nito. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa sa amin ng Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon. Inataas namin ang aming mga tithes and offering, Panginoon. Kayo pong patuloy na magbigay ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Lord, nakikita niyo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Kayo pong patuloy na maitaas sa aming mga sarili, O Diyos. At dalangin namin sa lahat ng aming mga hanap buhay, sa mga businesses, Panginoon. Kayo pong patuloy na magbigay ng victory sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. It will come back to you. Shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. One more time. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Of course, the same announcements. Wednesday, binalik na po natin ang ating prayer meeting. At tayo po ay, actually last Wednesday, very happy yung mga dumalo. Kasi parang bagong pagkilos ng Diyos na this is the house of the Lord. At sabi ng Lord, di ba, my house shall be called house of prayer. Yan. So please come. Yung mga nangangailangan ng kagalingan, kung may mga sakit at karamdaman, nangangailangan ng trabaho, if you are praying for a job, praying for breakthroughs, may mga needs tayo, come. Dalhin po natin sabay-sabay sa panalangin. Hindi lang to para sa mga senior citizen, pati sa mga pre-senior citizen, yung mga malapit ng maging senior citizen, at saka pati sa mga young people. Lahat ng citizens of heaven, kasama po dito. Okay. And of course, Friday, meron tayong Bible study sa Crossroad at saka sa Rodelitos. Wednesday ba, tuloy pa yung Bible study sa, hindi pa kasi maulan, sa mga food stalls ni Jean. Balik ng pag-ulan ng ulan, kasi mahirap magpa-shower. Okay, and young people, you have your announcement? Any testimony of what happened yesterday? Talaga? Shane, gusto mo mag-testimony sa nangyari kahapon?
Sina? Okay, sige. Pakinggan natin ang patuto ng ating kapatid. Announcement? Okay. Sige. Akala ko magpapatuto. Di patuto, pupunta kayo ng di ba? Malapit na. Ayun, kami po ay sa UFW po, meron po tayong summit para sa mga kababaihan. Sa April 2027 pa po ito. Sa CCT dito po sa may papuntang Picnic Grove. Baka po may gustong sumama po sa inyo. Ang registration fee po nito ay 6,000 po. Magpo-provide naman po ang Panginoon. Matagal pa yun, pwede pa tayong mag-ipon. And another announcement po para sa mga UFW, meron po tayong sa September na, Sister Laarni, no? Yung atin pong alabaster offering, final alabaster offering, i-ready na po natin yung sa mga bote-bote para po makapagtipon tayo at maibigay po natin sa darating na September. Yung mga battles po natin. Ayun po. Thank you po and God bless po. Mag-announce na lang din po pala ako. Para po sa youth naman po, next year po, 2027, magkakaroon po tayo ng Global Young Adult Summit. Dito po yan sa Manila po gaganapin. So, kasama po natin ang iba't ibang churches po from all around the world, global po. Young adult po ito, so mga FY3, 23, pataas po. So, accepted pa daw po hanggang 30 plus, mga 40, gano'n. Basta wala pa pong asawa. And then this year po, magkakaroon daw po tayo ng FY3, Young Pro or Young Professionals and Young Couples po this year. So, most likely po, hihiwalay na po natin yung mga matatanda, mga trentahin, mga gurang na, mga hindi na youth, gayut. Ayan. So, hindi na po kasi pwedeng isabay sa mga bata po natin, no? So, FY1, FY2. So, 23 hanggang 40 daw po with kids or without kids. May asawa o walang asawa. Kasama pa po kayo sa youth. Ayan. So, abangan nyo po yung mga updates natin para sa mga FY3 and young couple po. Actually, ini-encourage po talaga natin magkaroon ng fellowship yung mga singles. Diba? Yung mga young professionals. Kasi para naman makita nyo yung mga God's will nyo doon. Diba? Kasi minsan makikita mo yun, nasa iglesia ni Cristo pala. O, diba? Dapat sa mga Christian fellowships din. And particularly, mas maganda kung sa Foursquare din. Diba? O, tamo sabihin, tinan mo, model natin pag Foursquare. Diba? Iba. Kaya yun ang para hindi na tayo lalabas o lalayo. Mahirap naman yun pag iba-iba pa. O, kaya, alam ko man, makikita si Ria ng kanyang God's will sa global. Yes. So, pag-ipunan yan, paghandaan yan. Okay? Pag yun, mga military, yung mga general, AI lang yun. At saka po, yung mga kababaihan, kung wala pa po kayong ganito, may available pa po. So you can collect your barya-barya para po sa ating alabaster. Okay. So, tayo po ay magkaroon ng sharing sa ating square groups habang kumakain po tayo. Let's all rise up. Hallelujah. So mga kapatid, may the Lord bless you and protect you. May the Lord smile upon you and be gracious to you. May the Lord give you His blessings and His favors as you go in and out of the pastures that God has prepared for you. Be a blessing to your workplaces, to your communities, and to your own family. As we pray in Jesus' name, amen.